Hello Team Authentic all over the world! In this episode, mas lalo tayong mapapamahal at mapapalapit sa nature. Unang-una, magiging farmer for a day, ay hindi naman, for an hour tayo. Mararanasan natin kung paano magtanim. Also, may experience din natin ang Carabao riding. And tatapusin natin ang araw sa magandang sunset at early dinner sa gitna ng bukid. Samahan niyo po kaming ma-relax at lalong ma-inlove sa Bohol. This video is sponsored by the Acacia Glamping Park. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Magandang umaga! Hi guys! Maayong bundag! We are still here in Bohol, and in this episode, kung kahapon, naging adventurous tayo. So ngayon naman, bigla naman tayong marerelax. And at the same time, gusto kasi namin ma-experience yung buhay probinsya ba talaga and maging farmer for a day! I-experience natin lahat yan dito sa ating accommodation, ang The Acacia Glamping Park! Pasok na tayo sa glamping natin, o di ba? Guys, dito pa lang, nature na talaga. Yung lalakad pa lang kayo dito. And then mag-room tour tayo. Ito yung ating first time na mag-i-stay sa isang glamping at matutulog talaga sa isang tent. Yes! So actually guys, marami nga dito nabuwal na nung bagyong Odette. And then ngayon, nire-rehabilitate ulit nila. So, katulad din to doon sa Chocolate Hills Adventure Park. Yun talagang gusto nila, nature na nature. Ayan. So, tara. Ang una nating mapupuntahan or madadaanan ay ang kanilang restaurant. Parang gusto kong magsalakot. Tanggalin niyo po ba? Oo. Gusto ko talagang ma-feel yung di ba tayo kasing mga nasa Manila talaga, or yung matagal nang nasa Manila from province, umamin kayo, lagi natin naisip na sana makapag-stay ulit tayo sa probinsya. Lagi natin hinahanap-hanap yung probinsya. So ito na yun. Ito na ipapa-feel namin sa inyo, kaya samahan nyo lang kami dyan. Here's the restaurant. Para pasok tayo. Actually, ang ganda ng restaurant nila. Nakita na namin, nakapag-check-in na kasi kami kanina. Ayan na, ito yung restaurant nila. Makikita nyo yung mga ginamit nila dito. Karamihan daw dito guys, recycle lang. Even itong mga kahoy na to, itatapon na daw sana. Pero ginamit nila. Yan, nilagyan ng ilaw. So ang ganda niyan tignan. Diba? Here's the restaurant area. And then, alfresco talaga yung datingan. Ang sarap din kumain or kahit tumambay lang dyan. Ganda. Let's go to our tent. Actually, nakapag-check-in na kami kanina. Talaga. Yes. And then, talagang inano nila tayo. May orientation pa yan kung paano mo bubuksan yung ganito. Kung paano mo bubuksan yung ganyan. So, ganun talaga sila pagdating sa customer service. Ganda dito, oh. Dito masarap tumambay. Ayan. Ayan. Dito masarap tumambay. And then, eto na yung ating tent. Ito yung isang tent, and then ito yung sa atin. Ayan. So kung nakikita nyo naman, dito pa lang sa labas, na air-conditioned tent siya. Hindi ko masabing air-conditioned room. Diba? So ayan, tara na. Hindi tayo mag-room tour. Magte-tent tour! Surprise! Nagulat kayo? Nandito na ako sa loob. Oo, para mas maganda yung pa-welcome ko sa inyo. Welcome to our tent! Ayan yung tent natin. Pagpasok nyo, meron ka agad dyang 2 single beds. Ayan. And then meron tayong tag-2 pillows. Komportable yung kama. May TV.
And then, merong fan, kahit meron na tayong aircon, napakita namin sa inyo kanina yung AC. Actually, pagpasok, di ba, alam nyo naman, mainit ngayon sa atin. So, pagpasok mo sa atin, parang heaven, ang lamig. So, tara, dito naman na tayo sa kabila. So, sorry, nandito na yung mga gamit namin. May initan ng tubig dito. May provided silang coffee. And then, merong fridge. So, tara, dito tayo. And then, meron ditong desk. Just in case mag-brown out, meron din ditong, tawag dito, flashlight. Or torch. And then, eto yan nandito yung pinaka-toilet. And then, kanina, hindi ko alam kung paano siya bubuksan. Kasi, naka-attach lang yung toilet niya dito mismo sa tent. Papakita namin sa inyo mamaya sa labas. Nakakatuwa kasi. Ayan, Ito yung ating toilet. Kunin ko na kay Eds. Meron namang bidet, may flush. And then, nandiyan yung mga gamit natin. Meron ditong mirror. So, super simple. Pero, komportable din. And then, may shower siya. Nandun sa likod. And, tara naman, ikot tayo ng very light dito sa ating glamping. Ito pa nga yung isang room. Meron pa tayo rito pupuntahan. Tara, let's. Sumunod lang kayo sa akin. Kaya ikot ko, madapa pa ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Alam mo naman tayo, mapag-observe. Ito kasi yan, kapag ka wala masyadong guest, hindi naman nila nilalatag lahat ng tents. Pero, marami siya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 siya. Ngayon, ang nakalatag lang 2. Ito yung room natin, tapos ito. Ito siya guys, pakita ko sa inyo. Meron na kaagad siyang toilet. Ganito yung toilet niya. Ay, sarado. So, ito yung toilet. Tapos, kapag ka naglatag na sila ng tent, dito kaagad siya. Naka-connect kaagad siya rito sa toilet. Ganun siya. Eto, dito kami natuwa. Meron tayong dito, ano ba tawag dito? Hindi naman ito, dipping pool. Deep pool. Oo. Yung pwede ka talagang mag-dip. Diba? Sobrang nakaka-relax. And, ang sabi sa amin, this is natural spring water. Tama? Ay, refreshing. Diba? Walang chlorine. As in, natural na natural talaga yung water na mafe-fill natin. Diba? Ito yung pinaka-pool. Slash parang jacuzzi na din. Nakikita niyo ba yan? Diyan tayo. Excited kami dyan. Tapos, ito yung view natin. Bukid talaga. Tapos dito, meron ditong chocolate hill. Kasi mag-isa lang. Isa lang ito nakikita natin. So, hindi natin ito pwede sabihin chocolate hills. Chocolate hill. Ayan Ayan yung view natin, di ba? Saan ka pa? Guys, para aesthetic, order tayo ng hot chocolate. Dito sa mainit na panahon na to, okay lang yan. Yes, at magpapalipad tayo ng drone. Ito yung ating view, di ba? Ready na ba kayo? In 3, 2, 1! Di ba guys? Bet nyo yun, yung nag-hot chocolate tayo sa Sa katilikan ng araw. Di ba? Baka magpanood. Oo, kasi hindi naman kami nagwa-wine. Dapat sana wine na wine talaga. O hindi kaya, tayo kayong mga Pilipino kahit mainit, nagkakape tayo. Yes! So tara, lakad na tayo. And, siguro naman by this time, hindi naman siguro sila nagtataka. Para lang din alam nila, for your information kung bakit siya tinawag na Acacia Glamping, pakita namin sa inyo. Ito yung acacia tree. Ang ganda. Ang laki. So kahit gaano kainit yung paligid, Naku-cover niya. Naku-cover niya. Ayan for example ito, ang init dito sa part na to. Basta pumunta ka dito, ayan, makulimlim ka agad. And then kapag humangin pa, hangin probinsya. Ganda. And then kumapit lang kayo. Kasi mamayang gabi,
Magbo-bonfire tayo. Di ba? I-experience natin lahat. Ayan. Napakita namin sa inyo yung room natin. Yung room natin kasi, kumbaga meron siyang naka-attach na toilet. And then meron din dito, hindi mo rin masasabing common CR kasi mamaya, pakita namin sa inyo, paalam tayo. Meron kasi rito yung parang bed na bed lang talaga. Parang bed spacer yung dating. Ano siya? 10 to 10 Oo, 10 to 10. talaga. Oo, yung mga ano talaga, westerner, yun yung gustong-gusto. So usually nga, mga westerner daw talaga, doon nag-i-stay. So alam niyo naman tayo mga Pilipino, gusto natin yung mga comfort. Gusto natin yung may AC. So kaya doon tayo. So tara, paalam tayo para makita natin yung room na yun. Yan. I-assist daw tayo. Ni Ate Cheryl. Papakita niya sa atin yung baul na tent. Ito naman yung pang-group. Ayan. Pang-group or minsan, per person siya. Kumbaga sa accommodation, para siyang bunk beds. Ayan. Ay, ang ganda. Ano to? Yung parang, alam mo yung mga sa spa? No? Oo. Ganun yung itsura dyan. Ayan, masok ka na. Thank you po. Ayan, oh. Dito, fun room. Ito yung mga gustong-gusto ng mga foreigners. Tapos magdadagdag na lang ng beds. Oh, ayan, oh. Kung group din kayo, pwede din. Kung group of 8 kayo, ayan, oh. Para siya yung spa. At saka di ba sa magkakaibigan, di ba, mas gustong-gusto natin yung magkakatabi tayo natutulog. Ayan. Pwede rin po lagyan ng aircon dito, sir. Pwede din. Ayan, kayo yung magre-request, tapos may additional na lang po yun. Additional. Oh, may additional fee na lang. Ayan, depende kung paano kayo makikipag-usap. So, kapag ganun, yung mga gusto nyong request, mas maganda mag-book kayo direct. Oo. Ito yung sinasabi namin sa inyo na toilet. Hindi siya common. Kumbaga, ang nangyayari, kada tent, meron siyang provided for you. And then kayo lang yung meron ng susi. Ayan. So for example, yung tent ng baul, so meron kayo dyan. Ayan siya. And then may mirror din dito. And then tignan nyo yung toilet niya. Yung pinaka-CR. Ang aliwalas! Yan! Nakapag-room tour na rin tayo. Nakapag-tent tour na tayo. So, ayan, meron ako ditong kodigo. Just in case lang gusto nyo mag-book online ng direct sa kanila, ilalagay na lang namin sa ibaba yung pinaka-website. Actually, yung website nila, nandoon din sa Chocolate Hills Adventure Park. Yung room pala natin, ito, yung na kay Enzo, Aloya Deluxe Tent. Yung price niya now ay 3,250 pesos. Good for 2 na yun. And then may kasama na siyang breakfast. So, syempre check nyo na lang kasi minsan naiba-iba talaga yan. And then yung baul, na tinignan natin, yung good for 4, 3,000 pesos. And then kapag kadalawa ay 1,500. So, ayan yung mga presyuhan. Very affordable. This is it. Magiging farmer for an hour na tayo. Pero bago yon, kailangan daw muna nating magpalit ng costume. Gusto niyo may costume tayo? Ito yung ating sasakahan nga mamaya. And then ito na, may pa-costume. Ito na yung sinasabi ko. Gusto ko na merong salakot, di ba? Oh, meron na akong salakot. Tapos may ganyan talaga. Sige na. Go mo na yan. Tapos, yes! Mag-internalize na. Di ba? We are ready! Farmer na ba ang datigan natin? Gusto ko tayo sa Ito na yung aking lupain. Hacienda! Ito ang aking hacienda. Ang aking bukirin. Tuloy kayo. Tayo ang magsasaka for today. Tara. Una ko ba kami matapakan tayo? Tara dito tayo. Dapat wala tayong matapakan. Ano po yung mga tanim dito, kuya? Kamatis po ito? Pechay yan! Pechay! Akala ko kamatis. Guys, pechay. Magtanong tayo kung ano yung mga nasa sakahan ko. Ako may-ari nito for today. Hoy, eto di ba? First time din natin ito ma-experience. Ayan, sibuyas yan. Alin? Ayan. Ito po sibuyas? Hindi, ayan. Ito, ang gulo. Ito naman daw sibuyas. Tara guys. Sibuyas. Ibig sabihin yung sibuyas pala talaga sa ilalim siya tumutubo. Same sa bawang. Okay, di ba?
Ang dami kong natututunan. Hindi ko ang alam ko lang kasi makahiya, tapos pipindutin mong ganyan, may hiya na siya. Ito po, Talong. talong. Ay, talong naman guys, oh. Grabe. Tapos, pero tumutubo rin siya na as puno. Tataas pa yata yan. Depende Ah. sa uri ng talong. Okay. So tara. Naku, dapat wala tayong matapakan. Saan tayo dadaan? Ano pong name niyo, boss? Stephen, sir. Stephen. Ang ganda ng pangalan ni Kuya, ni Stephen. Pwede na po dito. Tara. Dito tayo. Ano ang ating itatanim, Kuya Stephen? Kamatis, sir. Ay, kamatis! Tara, pakita natin yung kamatis. Ito yung kamatis. Ito po yung kamatis. Ito, sir. Ito. Ano po ito? Sikwa. Ay, sikwa. Hindi ko na Sikwa? alam Ano yung po yung sikwa. Yung mataas ng bunga, sir. Mataas na ng bunga. Okay. Ito yung kamatis. Ako mahilig ako sa kamatis. Kahit ano sinasawsaw ko sa kamatis. Tosino, ano pa, bangus. Gusto ko talaga ng kamatis. Napapapa ko yung kamatis. So ngayon magtatanim tayo ng kamatis. Tuturuan tayo ni Kuya Stephen. Saan po natin ilalagay, Kuya Stephen? Ikaw na yung nagbungkal. Ay, nagbungkal na. Oh. Kamatis. Tapos po, paano na pong gagawin? Tatakpan na. Ay, ito po mismo. Hindi po dapat matatakpan to. Ito, nakalitaw po dapat siya. Ay, nakalitaw dapat. Halika dito, pakita natin sa kanila. So, ipapasok natin dito. Pero daw, dapat nakalutang daw tong Binhi. ano tawag dyan? Binhi. O basta yung yung pinaka dahon. Ito po. Ito po. Ayan. Okay na to? Ay, okay na daw pala to. Oh, okay na to. Mami Grace. Mami Grace. Okay na to. Tara guys, magbubungkal naman daw tayo. Kasama pa rin natin si Kuya Brent. And then si Roy. Eto kanina si Ate Cheryl. Kanina yung room ang pinapakita niya sa atin yung tent. Ngayon, dito na tayo sa Bukirin. Ayan, di ba? Marami sa inyong mag-guide. May enjoy nyo talaga siya. And then, may kasama kayo. Hindi nyo siya gagawing mag-isa. Eto, magbubungkal na tayo dito. Eto, never ko pa rin itong na-experience. Before natin tamnan, kailangan maggawa ng isang flat walkway, at the same time, may elevation para yung water Tama. diretso Okay. sa tanim. Ang galing. pwede. Bungkal, Ayan, para magbubungkal gawing muna flat, tayo. At para i-ready. Ready? Si Farmer Enzo. Galing. Kaya mo yan. Oo, dandahan lang. Diba? Kayang-kaya, Magkakaabos ako. Sige lang. Ganyan lang siya. Pero actually, akala nyo madali siya din. Siyempre, medyo mahirap. At least, mas mapapahalagahan natin ang mga farmers. Ako naman magpapala. So, yung mga nabungkal naman ni Enzo, kailangan ko siyang ipunin. Ipunin? Ay, ang hirap niya pala. Tapos, tapon lang daw dito. Tama ba? Pagka nakakuha ko rito ng ginto, akin na. Charot. Minahan ng gold. Digging pala. Ayan. Diba? So actually, yun nga, mahirap din siyang gawin. Actually, itong activity na to, ang dami mo rin namang matututunan. Una, di ba, huwag tayo mag-aksaya ng food kasi ang hirap niya na patubuin, alagaan, taniman. And syempre, tama yung mga sinasabi, huwag nating pabayaan yung mga farmers. Kasi kung di dahil sa mga farmers, wala tayong kakainin. So dapat naalagaan natin yung mga farmers. Guys, ngayon naman maglilinis naman tayo. Mas madumi yung kamay natin, mas putikan, mas masaya. Ibig sabihin na experience natin lahat. Ayan. Paano po? Ayan, papakita sa atin. Okay. Ah, Yung pinakaugat. damo. Ay, ano ba yan? Parang damo nga. Lilinisin natin siya. Basta dapat ang matitira lang, yung pinakadahon niya. Dahon ng pinaka. Oo, nung pinaka gulay or nung tanim. Diba? Ang dami natin natututunan. Farming 101 with Kuya Stephen. Ikaw na, Bes. Dapat ka dito. Sige. I-focus mo. Ifo-focus kita. Ay, ang ganda mong tignan, Bes. Talagang parang legit na legit kang marunong magsaka. Ganyan. Ito pa. Ayan, nililinis niya. Madali nga lang siya.
May ugat Wait sa lang, ha? ilalim. Ikutan kita. Oh. Ay, ito yung gusto ko pala, sorry. Ito yung makahiya, guys, di ba? Oh. Sabi ko sa inyo, yan yung kilala ko eh. Oh, ayan, oh. Nililinis na siya ni Enzo. Dito tayo, mas marami sa kabila. Sige. Mas gusto niya maglinis ng mas marami. Why not? Minsan lang natin yan ma-experience. Experience na natin. At dito natin yan na-experience sa Bohol. Sa Acacia Glamping Park. Nakapagbungkal na tayo, tapos nakapagtanim na tayo. So, ito naman yung next step natin. Siyempre, mamimitas na tayo. Ito pa yung pechay, no? O, paano po ito pinipitas? Hahawakan dito. Hahawakan, tapos, gaganunin pa po. Ay, buo po siya, or ano, gagantuhin? Buo, sir. Ah, buo? Pinakababa. Ay, pinakaiba. Eh, kahit hindi na pala gamitan ito, pwede. Oo. Ayan, ganito. Ay, ito na yon. Ay, ito na, oh. Meron na akong pechay. Diba? Pang nilaga. Masarap to sa nilaga. Ano? Dito ba, nilalagyan ng pechay yung nilaga nyo? And we are done. Isa na namang kakaibang experience, di ba? Naging farmer tayo kahit panandalian lang. So actually, ang dami rin, alam niyo, yung may mga simpleng bagay na yung realization mas malaki. Oo. Ito yung may experience ninyo once na nag-avail kayo ng kanilang package dito sa The Acacia Glamping Park. Di ba? Ang saya niya. Dahil pagod na ang mga farmers. Magla-lunch na tayo. So, ito yung pinrepare niya now. Ito, chicken. And then, merong pansit. Tara na. Let's eat! Tayo sa Enzo. Pagkatapos magsaka, anong gagawin? Kakain na. Ito rin. Tapos, yung kakain ka na, ito yung view mo. Ano talaga siya, nakaka-relax. Parang ano niya, ang lutong. Ang lutong nitong ating chicken. And ito, ang ating pansit. Canton. Pansit gisado, di ba yan? Gisado. And then sa probinsya din, hindi ko alam ha. Kapag hindi rin kayo active sa probinsya, mananaba din kayo. Kasi ang sarap kumain sa probinsya, sa totoo lang. Siguro kasi fresh talaga yung gulay. Diba? Kaya dapat kapag nasa probinsya din kayo, yes, nagre-relax, pero may times na nag-adventure din. Katulad yung ginawa natin kahapon sa chat. Dapat mag-burn ng pots. Oo. It's 2 p.m., kasagsaga ng init. Pero dahil nga, maraming puno dito, makulimlim siya. Magdidip agad tayo. Diba? Ayan, oh. Uy, ganda ng view! Ito na si Enzo, oh. Oh. Oo. Ang ganda naman dyan. Mainit kasi yung paligid kaya parang ang lamig ng tubig. Tsaka yan kasi, di ba nga, sa spring talaga kasi siya galing. After natin maging farmers kanina. And then, masarap na lunch. Ito naman ngayon yung masarap gawin. Mag-relax lang dito. Actually, ito magandang bagay din na meron silang ganito. Kasi di ba, ang init-init. Tapos, kapag ka nainitan ka na, and then napagod ka sa mga activities ninyo, pwede mag-dip lang kayo dito. Ang maganda now, walang ibang guest.
Nasosolo namin ni Enzo. Nakaka-enjoy siya. Nakaka-relax. It's 4:32. Another experience natin for today. Magsa-sunset tayo sa bukid. Oh, 'di ba? Ito yung nilalakaran natin. Ito yung pinaka-glamping. Ito yung glamping area. Yan. So ngayon, lalakad na tayo. Papunta dun sa bukid. Ayun, yung Chocolate Hill. Isa lang eh. Mas malapit na tayo sa kanya. Dito tayo dadaan. Ang madadaanan daw natin dito ay community. Uy, best. Wala bang sumisit-sit? Shhh! Charot. Uy, bakit tawagin natin? Huwag ka magganyan. Shokot. Ayan, tara. Ayan, dito tayo dadaan. Ay! Ano na ito? Ito, yung lalabasan natin community na to. Thank you, Kuya Brent. 2 days na natin kasama sila, Kuya Brent. At saka si Roy, okay lang. Oh, ito, community to. Ito pa. So, nandito na tayo sa labas ng community. Di ba? Yun yung maganda. Pati yung itsura ng community nila, nakita na natin. Hello po. Magandang hapon po. Ay, oh, ayan. Ayokong experience itong bigla akong hahabulin. Bakit na? Oh, ayan, Diyos me. Yan. Nasa video ka. Naka-video ka. Sige. Sige, charot. May ebidensya kami. Charot. Pero yung lakad mo bumili. Oo. Diba? Ano to experience? Nakadaan tayo sa mga locals dito sa community. And then, eto, magsa-sunset tayo. Sana biyayaan tayo ng magandang sunset. Although nakikita namin medyo makulimlim. Pero carry lang yan. I-enjoy pa rin natin yung experience. So guys, ito na yung mga dinadaanan natin. Pataas na ng pataas ang mga dahon. Diba? Tara. Malapit-lapit na yata tayo. Ang green, no? Grabe. Ito yung talagang sobrang lapit mo sa nature. Ito pa lang. Experience na. So, ayan yung tema natin ngayon. Very probinsya experience tayo. And, yun nga. As in, first time namin na kakain at magsa-sunset na nasa gitna ng bukid. At saka guys ngayon lang kami nagkaroon ng idea kasi 'di ba, lagi lang naman natin nakikita yung Chocolate Hills from taas. Alam niyo ba, yung Chocolate Hills daw pala, eto, nasa gitna tayo ngayon ng mga Chocolate Hills. Eto, isa to doon sa mga Chocolate Hills. And then, ayun, nakikita natin doon, may Chocolate Hills doon. So ito yung gitna niya. As in yung gitna niya, gubat, bukid. Ganun pala siya. Hindi pala siya as in puro lang Chocolate Hills. Are you ready? Sa ating magiging experience ulit. So, ang nangyayari, ganito pala, meron dalawang staff na mauuna dito. Sila yung magsiset up siguro ng table, ganyan. And then, may dala ng pagkain. And then, yung dalawa naman na kasama natin kanina, sila naman yung mag-guide sa atin kung saan yung mismong place. So, sila yung kasama natin maglakad. So, bakit ba lakad? Kasama yun sa experience. Kasi nga gusto nga nilang pa-experience sa atin yung bukid life, yung provincial life. Ganun siya. Yun yung pinaka-concept niya. So, are you ready? Kung nasaan yung location ng ating early dinner slash sunset viewing for today? Na-prepare na nila. Ready na lahat. Ito yung ating lalakaran. Guys, mga Chocolate Hills to ha. Ayan napapalibutan tayo ng Chocolate Hills. Tapos ito pa.
Oh, di ba? Pero sa malapit pala, ganito pala yung itsura niya talaga. Meron pala kasing chocolate hills na mapuno daw. Yung iba naman daw, madamo lang. So, itong mga natapat sa ating chocolate hills ngayon, as in, mapuno siya. Are you ready? Ibilang na naman ba tayo? Ito na. Ano? Ang datingan niya, para tayo magro-romantic dinner. Sa true lang. Ayan o. Ito yung ating setup. Ayan o. Ito yung food natin. And then, ito yung ating view. Siyempre, may fruits. And then, calamari. May chicharon. Rice. And then, humba, my favorite. And ito. Ito yung sinasabi nila na wag ka daw umalis ng Carmen. Na hindi ka- nakakatikim ng native chicken nila. Yes. And of course, meron tayong pa-wine. Why not? Whew. Grabe. Wala ko ibang ginawa ngayong araw na to kundi mag-regine, magbuntong hininga. Alam ko kung bakit. Oo. Para i-release yung emosyon. Yes, yung emotion ganun. kasi. Grabe. Minsan talaga, no, talagang kapag ka nasa nature ka, yung nature yung kasama mo lang, Oo. nasa paligid mo. And then, kasama mo yung taong pinakamalapit sa'yo. Ang cheesy. Hindi, minsan talaga yung emotions, hindi mo siya mapipigil. Eh. Totoo. Kasi, doon mo marirealize na, oh my gosh, ang ganda talaga ng mundo. Ang sarap mabuhay. sarap mabuhay sa mundo. Ang galing talaga ni Lord kung paano niya lahat to ginawa. And then, parang doon mo mafe-feel na isa kami dun sa mga napili para maging nandito mismo sa posisyon na to. Totoo. Ang dami namang pwedeng nandito ngayon, pero kami yung nabiyayahan ng Panginoon at kami yung nabiyayahan ng suporta ninyo. Kaya maraming salamat. Diba? So cheers ulit tayo dyan dahil sa pasasalamat. Cheers lang, hindi na tayo muna iinom. Cheers. Maraming salamat sa suporta ninyo. And then dahil sa biyaya ng Panginoon, na-experience namin Natin to. lahat ng ito. Yes. At dahil dyan, tikman na kaagad natin yung pinagmamalaki nilang chicken. Tara, kanya-kanyang kuha na to. Ay, sabay na masarap natin. magkamay. Oo, no. Sige, ano din ako, leg din ako. Oh, ayan. Native chicken. Kasi ang totoo, medyo alam niyo naman pagdating Oo. sa pagkain, medyo natakot ako nung sinabing native chicken kasi nga, ang isip ko native chicken matigas, ganun. ganyan. Pero sabi nga nila, itry nyo. Pagka na-try nyo, tsaka nyo i-judge. Oo nga naman. To be honest, hindi nga siya kasing lambot nung chicken na nakasanayan Oo. natin. Pero hindi naman to yung tigas na parang ngunguya ka forever. Hindi Kasi naman siya ano ganun. di ba, parang nature chicken, matigas yan. Mm. Parang gaganunin mo. Hindi Pero siya. ito hindi. And mas masarap yung laman niya. To be honest, mas malinamnam. Mm-mm. So, sabi nga kasi nila, yung pinapakain daw sa ganyan, organic. Talagang walang chemical. So yes, palakpakan tayo dyan. Nakatikim na ako ng chicken. At saka masarap sa mga lechon manok dito sa mga Mm. provinces, di ba? Yung lasa ng tadlad. Yes, Iba oo yung nga nabibigay pala. na lasa niya. Ito Tsaka yung food natin. Dito tayo kumakain. And ito yung ating view. Our view is beautiful. Taray, rhyme. Ganda. Gustong-gusto ko rin yung mga fruits sa probinsya. Kasi, masasarap din. Matamis. Pinya, matamis. Matamis ang pinya. Yung nakaraan, nagsiserve nga din kasi sila ng iba't ibang klaseng fruits. Yung mangga rin dito, matamis. masarap din, no? Sarap din. Yung pakwan din. Ito ngayon, first time dito sa pagpunta namin ngayon na nakatikim ulit kami ng pinya. Pinya. Sarap siya. Tara na, pa-sunset na! Diba? Nakakatuwa. Ay, hindi yung sinasabi namin sa inyo, maraming beses niyong ma-experience yung sunset, pero kada sunset, iba-iba pa rin. Naiiba. Diba? Depende sa lugar. Yes, at experience nyo kayo. First time natin ito ma-experience. Yes, kumakain tayo dito habang nagsa-sunset. Why not? God is good. All the Diba? time talaga. Yes!
And we are done! Balik na tayo dito sa ating tent. And kung akala nyo, tapos na yung activity natin for today. Nagkakamali Hindi tayo. pa. Meron na naman tayong another new experience, 'di ba, na gagawin. So ayan naman yung ipapakita namin sa inyo. Doon naman namin kayo isasama mamaya. Sabi naman namin sa inyo talagang the whole day magkakasama Kakasama tayo. tayo. So kita-kits! It's 8:30 p.m. Ito yung tent natin. Dito tayo nanggaling. And now, lumabas tayo. Ito yung resto. Tara. Lakad tayo kasi meron pa tayong isa pang i-experience for tonight. Ganda ng kulay ng ilaw, no? Ipailaw talaga. Yan. Ganda dyan. Oh. Ganda. Grabe. Talagang super peaceful. Hindi pa talaga kami naka-experience ng bonfire. At ito, talagang kaming dalawa lang talaga ni Enzo. Suspense. Tadaan. Ayan. Ay, ganun pala yun. Apoy pala talaga kaagad bigla. Sorry naman, Kasi first gasolina time. siguro. Yes, gasolina siya. First time, meron na tayong bonfire. Diba? Solong-solo natin, oh. Masarap dyan mag-ikot-ikot tayo. Para naman tayo, ganda. Ay, grabe, ang saya. Ayan, oh. Upo kami dito, oh. Grabe, no. Ito yung mga hindi naman natin lagi na-experience everyday. And now, na-experience natin siya dito. Para mas manamnam natin, experience natin, magluluto tayo ng hotdogs. Tara! Ang init! So tayo ba na Tara, saan ba tayo dito? Ang init! Saan ba Ang tayo init pala, grabe. Ang init! Saan ba natin ito bonfire? Ay, ano yung iyaw? Ito, Ganito. Ang init sa mukha. Hindi kayo makapagano. Ano mo itong dalawang doon? Ihaw. Ihaw. Puro init. Grabe. Diba? Ang laki na kapag. Ang init sa mukha. Tatakpan ko yung mukha ko. Ano, ikot-ikot talaga. Ganun-ganun mo siya. Sundot-sundot mo konti. Ito. Ang init talaga, grabe. Good morning, everyone! Paano ba naman hindi magiging good ang morning kapag ito ang ating view? Oh. Ganda! Now naman guys, magbe-breakfast na tayo. Yes! So, di ba? Iba pa rin talaga yung breakfast, iba pa rin talaga yung... Actually, yung food itself, or yung experience kapag kumakain kayo sa probinsya. So, yun yung na-experience natin itong mga nakaraang araw. And, hindi na yung food mismo eh. Lagi kami excited na ano ba yung mafe-feel namin kapag nagbe-breakfast na kami. Katulad ngayon, dito ulit tayo magbe-breakfast sa restaurant. And then, yung bukid ulit, yung ating view. Punta na tayo sa resto. Ayan, dito tayo nagtanim. Oo. So ngayon, dito ulit tayo sa restaurant for our breakfast. Yes, unang sinerve ang ating hot choco. Tableya yung gamit nila. So pangalawa na rin natin to, no? Kahapon habang nagpapalipad ng drone. Sarap talaga. Hindi siya matamis. Actually, bibigyan ka naman ng asukal dito. So, nilagay din namin. Pero kahit na meron na siyang asukal, hindi pa rin siya matamis. Kumbaga, more on yung sapak ng kaunting pait
yung malalasahan, which is good. Meron tayong spam, and then tortang talong. At syempre, mango. Yes. So, ayan. Pwede kayong mag-request din ata ng breakfast. Kasi tinatanong kami kapag kagabi. So, pangalawang breakfast na rin natin dito. Iba uli yung sinerve nila today. Ito todo na natin yung ating buhay probinsya experience. Ito na yung magko-conclude nitong 2 days natin dito. Sasakay tayo ng Kalabaw! Isa rin to sa ino-offer nila na activity, which is 500 per head. And then, from dito sa glamping, dadalhin tayo hanggang doon sa sunset na in-early dinner natin. Actually, mabilis din pala yung Kalabaw maglakad, no? Tumatakbo na. Oh, at sinusundan siya na Abibi. Oh. Another experience. And then, meron namang aalalay sa inyo. As in, for the experience talaga. Para din namang nakasakay ka sa kabayo. Kaso nga lang ito siya, mas ramdam mo yung yung ano niya, yung parang pinaka-spinal cord. Komportable naman. Okay naman, basta masasanay ka din. Guys, eto na. Moment ko na. So, syempre, kapag kauna, sobra siyang nakakatakot. Kasi, syempre, di ba, hindi naman tayo sanay. Pero, nandito naman si Kuya, oh. Hinaalalayan niya tayo, hindi niya tayo iiwan. And then, meron din sila mga staff na kasama. I-assure nila na safe tayo. So, ayan, ito yung ating view. And then, ito yung Chocolate Hills. Guys, tapos na tayo. Mag-thank you na tayo sa kanya. Thank you. Ano pa anong Carabao nyo, Kuya? Kami na magbibigay ng pangalan. Bye. Tagbalan. Thank you. Tagbayan pa. Tagbayan. Sagbayan. Yan. And then, ito nga yung view natin, no? The Chocolate Hill. Ganda, no? Another first experience namin nung sumakay ng Carabao. So sa Enzo kasi dami niya na nasakay. Nakasakay na yan ng horse. Ng camel, pati ito nga, finally ito yung Oo. pangatlong sinakyan natin. So kamusta? Actually, yung ano niya, yung pakiramdam guys, para di siya nakasakay sa kabayo. Kasi nga lang ito, medyo kailangan mo talaga mas galingan yung ano mo, yung pagbalance mo. Which is yung hindi ko naman kaya. Pero okay lang naman, nakaka-enjoy naman. Pero syempre nakakatakot siya. So lalo na kapag first time ninyo. But again, i-assure nila kayo na safe. Nandoon yung may-ari, pwede kayo humawak sa kanya. And then meron silang mga staff na nasa likod lang natin or nasa paligid natin para anytime man, 'di ba? So yeah. So pwede niyo rin tong i-avail sa kanila. It's 500 pesos per head. So kung dalawa kayo, that's 1,000. And ibabalik uli tayo sa resort or sa glamping. Pero tayo sinabi namin, lakad muna kami dito kasi masarap dito maglakad. And itong experience na to ay for 30 minutes. Kaya sulit na rin yung 500 pesos ninyo para kumpleto ang buhay probinsya experience. And this is it. Dito na magtatapos ang ating buhay probinsya. And ngayon pa lang parang meron na kaming separation ng side. Iba kasi talaga yung buhay sa probinsya, no? Parang kain, tulog, tapos nature, kain na naman, tulog, nature, and then na-experience pa natin maging farmer. Tapos yung sunset, naiiba yung menu niya. Depende. Pag-re-requestin kayo kung gusto nyo ba ng vegetarian ba kayo, kung pork or chicken. Or kung may allergies ba kayo. May allergies ba kayo? So tatanungin nila And yan. pagdating naman guys sa room during night, safe naman siya. Wala namang napasok ng kung anong-anong insekto. Tapos guys, nga pala sa gabi, wag lang kayo magugulat ha. Kasi may meron taga kayo mga maririnig ng mga kuliglig. Kuliglig, Ganon. We have to understand na nandito talaga tayo sa bukid and open space talaga siya. Ang maipapayo na lang talaga namin sa inyo, insect repellent lotion. Magbaon kayo ng mga 3 kilo.
Oo, kasi talagang malamok talaga siya. Which is yun nga nandito kasi talaga tayo sa bukid Hindi talaga tayo makakaiwas doon. And then safe na safe siya. Kami lang yung tao dito. Wala namang ibang taong pumapasok. And then meron din sila ritong nagbabantay na staff sa gabi. And for your info lang, ito yung kanilang menu. Lagay lang namin dyan. And ang maganda dyan, starting May 1, magkakaroon sila ng 50% off. And then yung mga staff, alam nyo ba, 3 days namin sila nakasama. Doon pa lang sa Chocolate Hills Adventure Park. Tapos dito, kasama namin sila. Grabe, ang babait talaga nila. Asikasong-asikaso. Hindi lang asikaso Alagang-alaga talaga kami. Kaya nafe-feel namin na para lang kami nasa bahay. Alam niyo yung para kayong merong kamag-anak sa probinsya na umuwi ka. Tapos ipinapasyal ka, pinapa-experience sa'yo. So, yun yung na-feel namin. Ang babait ng mga staff. So, palakpakan tayo dyan. Iba pa rin talaga kapag mababait yung staff. So, again, maraming salamat sa The Acacia Glamping Park for this wonderful experience. Kung gusto nyo siyang i-book sa Agoda, ilalagay na lang namin yung link sa baba. Pero kung gusto nyo siyang i-book direct sa kanila, mas okay yun. Kasi from time to time, meron nga silang mga promos. Minsan natatie up pa yung Chocolate Hills Adventure Park. Minsan, bibili kayo doon ng ticket, 4, parang something like that. Tapos, free na yung one night na dito. So, yun yung abangan nyo. Mas maganda na sa website nila kayo direct mag-book. Ilalagay na lang din namin yung link sa ibaba. So, sana po na-enjoy nyo po itong buhay probinsya namin for a day. Kasi talagang, meron talaga may immerse. Mai-immerse talaga. Oo. Kasi ang dami mong ma-appreciate. Yung madadaanan mo yung mga locals, makikita mo kung gaano kasimple yung buhay nila. And of course, yung mga farmers talaga, wag natin silang papabayaan. Kumbaga, sila yung nagbibigay sa atin ng pagkain. Kaya dapat wag silang magugutom. Diba? Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Summer Seria Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah!